sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS.
Wow, ang saya. Isang barangay na labada? Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Linggo-linggo, pagsapit sa umaga, Mega Balita Linggo. Kasama si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Hoy! A 28 na ho tayo ng buwan ng Disyembre taong 2025. 3 araw na lamang ho ay pipilasin ng pinakahuling pahina ng 12 buwan. Pinakahuling pahina. Pinakahuling 12 pahina ng kalendaryo ngayong 2025.
Patapos na ho ang 2025 ba? Makasaysayang 2025 ba? Ngayon pa lamang hoy, may mga napuputukan na ho ng daliri. Talagang hindi pa rin ho nagtatanda, ano ha? Doon ho sa walang habas na pagpapaputok. Halos 100 na ho yung napuputukan ho ng iba't ibang uri ho ng mga paputok, mga firecrackers. Isa doon sa hindi ko makakalimutan nung ilang taon na, may 1 dekada na yata yung nakalilipas. Yes, mahigit 1 dekada. Hindi ako nagkakamali, 2012 yata yun Yung may isang bata ho dyan sa Caloocan, yung paghihiwalay ho ng taon ng mga panahon ho na yon. Aba, akalain ho ninyo isang 7 years old, kung di ako nagkakamali. Yung pangalan Nicole kung di ako nagkakamali, dahil medyo matagal-tagal na panahon na rin ho yun. Aba, mano-mano hong binibigyan ho ng oxygen ng kanyang mga magulang. Doon ho, sa gitna ho ng war zone ng isang East Avenue Medical Center. Isang buhay ng paslit ang ika nga ho'y nawala dahil ho ron sa kapabayaan ho ng iba. Irresponsable hong paggamit ho ng baril. Walang habas na may nagpaputok. Hanggang ngayon, alam pa rin naman ho yan ng kung sino man ho yung nagpaputok na yun. Pero hindi na ho nahabol ng batas. Hindi na ho nahabol ng batas. Batas na lamang ho nang may kapalang bahala ho doon. Sana hindi na ho maulit yung mga ganong mga klasyo ng panahon. Yun yung mga panahon ho na walang takot ho talaga. Kahit ho yung paggamit ng pinakamabagsik na paputok na sumisira ho sa buhay at kaisipan. Alam ho ba ninyo yun kung ano yun? Paggamit ng illegal na droga, yun yung mga panahon ho na yun, 2012 hanggang sa sumunod pang mga panahon. Ayun o, yung mga pinakamasakit na panahon ng ating kasaysayan, Pero ngayon yung iniiwasan, malaking hamon ho sa gobyerno kung paano ho patigilin, kung paano ho pigilan ang mga kababayan natin na wag nang gumamit ho ng baril doon sa pagsalubong sa ating pagsalubong sa pagtatapos ng taon. Sa panig ho ng Philippine National Police, may dumating pa ho tayo sa punto dahil nga ho doon sa marami ho ang mga pasaway. Marami hong mga pasaway. Maging yung mga alagad ng batas ay dumating ho tayo dun sa punto na yung dulo ho ba ng mga baril, yung bunganga ho ng baril, ng mga baril ay dumating sa point na kailangan pang lagyan ng masking tape para lamang ho matiyak ka na wala hong alagad ng batas ang magpapaputok ng baril. Ako ho si Val Gonzales. Samahan po ninyo ako hanggang mamayang alas 7 ng umaga dito lamang sa Mega Balita Linggo. Mabuti nga ngayon wala hong isang malaking dilubyo na dulot ho ng kalikasan na magpapalungkot o nagpalungkot sa atin hong pagdiriwang ng Kapaskuhan hanggang sa pagdiriwang ng pagsalubong ng bagong taon. Itong mga nakalipas na mga panahon, tuwing ganito hong mga pagkakataon, ay kaliwat kanang relief operations pa rin ho ang isinasagawa ng gobyerno dahil ho dun sa mga nagdaang kalamidad. Naalala ho ba ninyo? Kahit itong nakalipas na taon, ganun din ho. May mga postponement, may mga hindi ho nagsagawa ho ng mga Christmas parties,
mga pagdiriwang at yung gagastusin ay nilalaan na lamang dun sa pagtulong ho sa ating mga kababayan. Mabuti wala ho tayong mga ganong mga pangyayari ho ngayong paghihiwalay ng taong 2025 at pagsalubong naman sa 2026. Mega Balita Linggo. Alas 6:15 na ho ng umaga. At ngayon narito ho ang ulo ng mga balitang sinubaybayan ng DZRH News sa nakalipas na 24 oras. Mega Balita Linggo. Bilang ng mga naputukan, 71 katao na ayon huyan sa Department of Health. Mega Balita Linggo. 5 mga cabinet members sabit sa allocables sa Cabral Files ayon huyan kay Senador Fanpilo Lacson. Mega Balita Linggo. 8 pulis arestado matapos umanong magnakaw sa isang iligal na operasyon sa lungsod ng Pasig. Mega Balita Linggo. Singil naman sa toll sa SLEX at Star tataas sa bagong taon. Mega Balita Linggo. Lalawigan ng Zambales niyanig naman ang 4.8 magnitude na lindol. Naramdaman ang pagyanig hanggang sa Metro Manila. Mega Balita Linggo. At dagdag bawas sa mga produktong petrolyo kasado na sa huling linggo ng taon. Mega Balita Linggo. Yan ho ang ulo ng mga balita at ngayon sa detalye. Umakyat pa sa 71 bilang ng mga nasugatan dahil sa mga paputok ilang araw bago ang bagong taon. Ayon sa Department of Health, ang mga firework-related injuries ay nangyari mula Disyembre 21 hanggang 27. Mas mababa pa rin nila ito ng 34% kumpara sa kaparehong panahon ng 2024. Pinakamarami rito ay mula sa National Capital Region kung saan nakapagtala na ng 40 mga kaso. Pangunahing dahilan naman ng injury ang 5-star, Boga, Quitis at ang Plapla. Sabi pa ng DOH, 2 biktima nang naputulan ng daliri dahil sa 5-star at Whistle Bamba. Mega Balita Linggo. At sa kaugnay namang balita, nagbabala si Mayor Vico Soto na aarestuhin ang lahat ng magbebenta ng iligal na paputok sa Pasig City bago ang pagsalubong ng bagong taon. Kasunod ito ng pagkakadakip ng Pasig City Police sa isang online seller na nag-aalok ng iligal na paputok sa isang Facebook group. Ayon sa alkalde, hindi nag-issue ng kahit anong special permit ang lokal na pamahalaan para sa pagbibenta ng pailaw. Sa katunayan, aniya may nagmamakaawa umano sa opisina niya pero hindi niya ito pinagbigyan. Mega Balita Linggo. Samantala, umakyat na sa 5 na italang firecracker-related injuries sa Quezon City. Ayon sa ulat, 3 bagong kasong naitala noong araw ng Biyernes, kung saan ang biktima ay mula sa Barangay Holy Spirit, Kaligayahan at Barangay San Bartolome. Sa bilang nito'y sinabi ng lokal na pamahalaan na mas mababa ng 62% bilang ng mga nasugatan kumpara sa kaparehong panahon noong 2024. Paalala ng Quezon City Government, tanging ang mga may permit at clearance mula sa Department of Public Order and Safety at Bureau of Fire Protection lamang ang pinapayagang gumamit ng mga paputok sa pampublikong lugar. Mega Balita Linggo. Labing 9 na minuto makalipas ang 6 ng umaga, nagbabala ang Department of Health na pinakaapektado ng usok ng paputok ang mga bata at mga senior citizen. Base sa surveillance ng DOH ngayong linggo, mga batang nasa 0 age to 9 years old at mga senior citizens ang lubhang apektado.
4 na kaso ng hikang na itala sa mga bata habang 4 na kaso na rin sa senior citizens. Aabot sa 127 ang kabuang bilang ng mga stroke, heart attack, bronchial asthma ang namonitor ng ahensya mula Disyembre 21 hanggang Disyembre 26. Mali itong kasong ito. Marami ho dyan yung ikangay wala hong pampagagamot. At binabaliwala na lamang, nagtitiis na lamang dahil ho dun sa matinding usok. Wala, hindi ho ikangay masasawa tayo ito. Minsan nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, minsan natakot ho yung ating mga kababayan na magpaputok. Pero talagang ikangay dun mo makikita na bagamat maigpit ang pagpapatupad noon sa isang pagkakataon nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, still meron pa rin pero nabawasan. Yan ay alam natin dahil nasa kalsada tayo sa paghihiwalay ng bawat taon. Kahit nung panahon, lalo na nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nung kanyang panahon, yung ang aking piloto si Utoy Ibrahim, dati ho ito bumibili ho ng mga paputok na talagang kanyang pinapuputok doon sa harapan ng kanilang bahay. Pero ang sabi niya sa akin natakot daw siya noon. Pero still, marami pa rin ho yung mga matitigas talaga ang ulo. Meron na ho tayong batas tungkol ho dyan. Yun ho bang merong designated areas lamang kung saan maring magpaputok, pero still kahit saan meron pa nga yung pagsusunog ho ng mga goma. Nako po, isipin ho ninyo yun, susunugin yung gulong ng mga sasakyan ng goma. Pagkatapos doon na magpapaputok, sasabayan ng mga sigawan, hindi alam ng ating mga kababayan. Yun ho yung pinakamatinding parusang ibibigay ho natin doon sa mga mahihina ho yung mga baga. Hindi naman ho lahat naninigarilyo. Buti kung naninigarilyo na, at least immune ka na doon sa usok na maitim na usok na idudulot pag nagsunog ho ng gulong ng sasakyan. Kaya sila ang lumanghap ho noon. Kaya lang, mayroong ibang mga tao na allergic sa usok. Katulad ko, pagka ako nakakakita ng usok, buti sana kung lahat ho ay naninigarilyo. Mega Balita Linggo. Dalawang minuto makalipas ang 6 ng umaga, hindi naman bababa sa 5 miyembro ng gabinete ang umano'y kasama sa mga may bilyong pisong allocable sa 2025 national budget. Ibinunyag ito ni Senador Panfilo Ping Lacson batay sa kanyang nasilip sa ilang dokumento ng yumaong DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Sabi ni Lacson, kabilang dito ang isang may pangalan lamang na ES na may 8.3 billion pesos. At si ex-DPWH Secretary Manny Bonoan na may 30.5 billion pesos. Teka sandali, dumating na ba si dating Secretary Bonoan? Bukod ho sa mga cabinet members, nakakita rin naman ho si Lacson ng ilang pangalan ng kongresista at mga party list groups. Nag-aralan ng senador na imbita ng mga executive department officials sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon hinggil sa manumalyang flood control projects. Lumalawak, tumatagal, dumadami ho yung mga nai-involve na ho rito. Lumawak na ho. Kung dati mga kontratista nakasabwat ng mga kongresista sa iba't ibang lugar, ngayon umakyat na nasa cabinet members na ang mga nakakalkal base doon sa mga naglalabasang mga dokumento. Pero ilan na ba yung nakakulong? Ang natatandaan ko lang yung 9 na opisyal ng DPWH dyan sa may Region 4, dyan sa may Mimaropa. Yun pa lang naman Tsaka si Diskaya, napanood ko kanina yung vlog ni
Mayor Vico Soto ng Pasig City. Pinapaliwanag niya na hindi pipitsuging kontraktor lang gaya ng kanyang sinasabi. Itong mga diskayas. Pinakita niya dun yung kanyang magkakasalungat na mga statement ng mga diskayas mula day 1 hanggang sa ngayong panahon na nakakulong na yung isa ho sa kanila. Mega Balita Linggo. limang minuto makalipas ang 6 ng umaga, mistulang naghahanda ng magtel-o lokomanta si dating Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral bago ang kanyang kamatayan. Yan ang sinabi ni Senador Ping Lacson makarang magkaroon ng access sa mga dokumento mula sa DPWH at galing mismo sa abogado ni Cabral. Ayon kay Lacson, nagparamdam na rin noon ang former undersecretary na handa itong maglabas ng mga impormasyon makaraang makaladkad sa sinagawang Senate hearing. Sa katunayan, kasado umanong humarap si Cabral para magbigay ng testimonya sa Special Allotment Release Order o SARO. Disyembre 18 nang makitang walang buhay si Cabral sa bangin sa gilid ng Cannon Road sa Tuba, Benguet. Mukhang totoo ho ito kung titingnan din yung dokumento hong o yung nangyari bago ang December 18. Bago ho natagpo ang patay itong si dating Yusek Cabral. Dahil bago po ang 18 ay nagpunta ho ito sa Office of the Ombudsman. At nangako na ito'y makikipagtulungan kasabay ng pag-alam kung ano talaga yung mga kaso pang yung mga kinakasang kaso kung meron man. Yung iaakyat sa Sandigan Bayan kung meron man. Pero mahalaga ho doon, tumutugma doon sa kanyang pagtungo sa Office of the Ombudsman, itong binabanggit ngayon ni Senador Pampilo Lacson na naghahanda ng magtel-all. Sa tagal ho naman ni Secretary Cabral dyan ho sa Department of Public Works and Highways, talagang marami ho yung maapektuhan at hindi lamang ho yung subject ng investigasyon na binanggit nitong o pinag-utos nitong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na imbestigahan. Mukhang bababa pa doon sa pagpasok ng kanyang administrasyon. Tagal ho ni Secretary Cabral dyan. Kung di ako nagkakamali, 43 years na ho yata siya dyan sa Department of Public Works and Highways. Balita ko nga, meron daw mga kasabayan si Secretary Cabral dyan sa DPWH na ang role naman ay yung maghanap ho ng prospect, maghanap ng proyekto. Talagang sila na ho yung naghahanap ng mga proyekto sa iba't ibang lugar sa ating bansa. At lalong naging masigasig yung kanilang paghahanap ng mga prospect, yung mga umihingi ho ba o mayroong gustong pagawan ho ng mga flood control projects at iba pang mga proyekto, mga paggawa ng daan at iba pa. Lalo hong naging masigasig nitong mga nakalipas na ilang taon, itong 2024, 2023 at nakalipas pang mga panahon. Kaya siguro yung mga matatagal ho dyan sa DPWH ay dapat na maimbestigahan din, lalo na yung mga naging tauhan ni Secretary Cabral, Yusek Cabral. Sila yung mga nakakaalam, yung mga matatagal na dyan. Maring sila yung mga pumalit at magpatunay dun sa mga lumalabas hong mga dokumento ho ngayon. Isa ho diyang dokumento ay yung Cabral files na hawak at winawagayway itong si Batangas Congressman Libiste, yung batang Libiste. Mega Balita Linggo. 29 na minuto 30 segundos. Makalipas ang 6 ng umaga, muli tayong magbabalik makalipas ang ilang paalala.
Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Champion na, milyonaryo pa. Congratulations sa ating pinakabagong champion na milyonaryo pa, grand winner ng 1 million pesos na si Melody P. Sunye mula sa Harong, Iloilo City. At sa lahat ng sumali at nakilahok, maraming salamat po. Hanggang sa susunod, happy holidays na lang muna mula sa champion na milyonaryo pa. Hatid ng champion, tapat po sa inyo. Champion na, milyonaryo pa. Champion na, milyonaryo pa. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 235097, Series of 2025. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fabcon, bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Tuloy-tuloy ho ang ating balita at talakayan ngayong araw ho ng linggo. Huling linggo sa taong 2025. 28 na ho tayo ng buwan ng Disyembre taong 2025. 3 araw bago ang pagsapit ng bagong taong 2026. Ako po si Val Gonzales. Good morning nga pala kay Mayor Zenny Mendoza. Diyan ho sa bahagi ng Talisay sa lalawigan ho ng Batangas. Kumusta kaya yung mga huling mga isda ho dyan? Itong mga nakaraang mga panahon medyo naging matumal ho yung bentahan pero mukhang bumalik na ho yung masiglang negosyo ng mga isda, talapia, isdang bangos, na nahuhuli ho dyan sa Talisay o dyan sa Taal, Batangas. At isa sa may pinakamaraming nahuhuli ay dyan ho sa bayan ho ng Talisay. Mega Balita Linggo. Malungkot hong balita rin naman yung aking napagalaman ho kahapon ng gabi o kagabi. Condolence na ang pakikiramay sa ating kumparit kaibigang si Rambo Labay. Dahil yung kanyang nanay, si Nanay Conching Risian Labay, ay sumakabilang buhay na ho sa edad na 83 taon. Malungkot ang Pasko ng aking kumparit kaibigang si Rambo Labay. Kaya nakikiramay ho kami, yung mga kamag-anak ho ng mga Resian at Labay dyan ho sa Cebu. Sumakabilang buhay na ho si Nanay Conching Resian Labay. Butihing nanay ho ni paring Rambo Labay. Mega Balita Linggo. At sa pagpapatuloy ng ating balita at talakayan, arestado naman ang isang police captain at 7 iba pa matapos ireklamo ng pagnanakaw sa isinagawang operasyon sa barangay Palatiw sa lungsod ng Pasig.
Batay sa ulat ng National Capital Region Police Office, pinasok umano ng mga sospek ang isang bahay sa barangay Palatio. Ito'y upang hanapin ang isang alias Jamaica habang nagsasagawa ng operasyon kontra iligal na droga. Pero ayon sa mga biktima, kumuha umano ang mga sospek na mga pulis ng iba't ibang mga alahas na tinatayang nagkakahalaga ng kalahating milyong piso at 2 susi ng motorsiklo. Sa investigasyon namin ng mga sospek na wala silang maipakitang dokumento para sa isang lehitimong operasyon. Pero itinatanggi ang paratang laban sa kanila. Inihanda ng pagsasampa ng kasong pagnanakaw laban sa mga nangarestong mga sospek na pulis na miyembro ng EPD Drug Enforcement Unit. Itong lahat na ito ay restricted na ho. Restricted na o nakakulong under custody ni mismo ng Eastern Police District. Meron pa rin talagang mga ganitong klase ho ng mga pulis. Sa kabila ho ng ikangay matinding pangdidisiplina ho sa kanila itong nakalipas na 1 dekada. Meron pa rin ho talaga. Kahit talagang anong gawin mo, itong professional na organisasyon na gaya ho nito ng Philippine National Police ay meron pa ring mga bugok. Sigurado hindi ho palalampasin at kailanman ay hindi ho kukonsintihin ng pamunuan ng PNP, lalo na si Apo Chief PNP. Hindi ho niya kukonsintihin ho ito. Hindi kukonsintihin ni General Nartates itong ganitong klase ho ng mga miyembro ng PNP na dapat ay tagapagpatupad ng batas. Mega Balita Linggo. Eto, abiso naman ho sa mga motorista. Kasado ng tumaas ang singil sa toll ng South Luzon Expressway at Southern Tagalog Arterial Road o Star Tollway simula January 1. Simula na ho yan sa araw ho ng Huwebes. Yan ho ang pasalubong ng SLEX at Star pagdating ng January 1. Ayon sa Toll Regulatory Board o TRB, 10 piso, 21 piso at 31 pesos ang dagdag mula ho dyan sa bahagi ng Alabang hanggang Calambay Station. Ito ho'y nangangahulugan ng 126 pesos na pagtaas dun ho sa Class 1 na mga sasakyan, 253 pesos naman sa Class 2, habang 379 pesos sa Class 3 vehicles. Mula Calambang, Santo Tomas section, ang panibagong toll ay 34 na piso sa Class 1, 68 pesos naman ho sa Class 2 vehicles, 102 pesos sa Class 3 vehicles. Samantala sa SLEX may karagdagang 5 hanggang 14 na pisong bayad para sa Class 1, 2 at 3 ng Section 1. Ito ho yung Section 1 ho ng SLEX. Ito yung Santo Tomas, Batangas hanggang dyan ho sa Maylipa, Batangas. Sa kabuuan ay papatak na sa 60 piso ang toll sa Class 1, 119 pesos sa Class 2, habang 179 pesos sa Class 3. Para naman dun sa Section 2 o dun ho sa Lipa, Batangas hanggang Batangas City, 53 pesos ang bayad para sa Class 1, 106 sa Class 2 at 159 naman para sa Class 3. Isang masarap-sarap na agahan, tanghalian at hapunan na ito. Kung ikaw ay dadaan dun sa mga fast food chain at bumili, isang kainan na ho ito ng katulad ho nating mga ordinaryong manggagawa. Itong pagtataas na ito na pasalubong ng SLEX at ng Star Tollway simula ho pagsapit ng 1 ng buwan ng January 2026. Mega
Balita Linggo. Meron na lamang ho tayong nalalabing 15 minuto bago mag-ika-6 ng umaga o mag-ika-7 ng umaga. Niyanig naman ang magnitude 4.8 na lindol ang palawig sa Zambales kaninang alas 2:26 ng madaling araw. 2:26 ayon sa Phivolcs Tectonic ang origin ng lindol na may lalim na 30 kilometro. Wala namang inaasang aftershock at pinsala na dulot ng pagyanig. Samantala naramdaman ang intensity 2 sa Quezon City at bukod dito naramdaman din ang instrumental intensity sa mga sumusunod na lugar. Botolan, Zambales intensity 3, Masinloc, Guagua, Pampanga intensity 2 ang naramdaman, intensity 1 naman sa San Marcelino, Kalumpit sa Bulacan, Rizal sa Nueva Ecija, Santa Ignacia sa Tarlac, lungsod ng Nabotas at maging sa Malabon. Mega Balita Linggo. Sa halos kaugnay pa ring balita, pinawi naman ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o Phivolcs ang pangamba ng tsunami kasunod ng magnitude 6.6 na lindol sa Taiwan kagabi. Sa abiso ng ahensya na italang malakas na pagyanig sa layong 429 na kilometro, ilaga-ilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Bandang alas 11:05 ng gabi kagabi. Nabatid ng epicentro nito ay sa silangan ng Yilan, Taiwan at may lalim na 68 kilometro. Naitala naman ang instrumental intensity 1 sa bayan ho ng Basco dyan sa Batanes. Mega Balita Linggo. Meron na lamang ho tayong 14 na minuto bago mag-ika-7 ng umaga. Muli ho tayong magbabalik makalipas ang ilang mga commercials. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Ay, nagbabalik ho ang ating balita at talakayan ngayong huling araw ng linggo para sa taong 2025. Ako pa rin ho ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Val Gonzales. Ay, acknowledge lang natin yung ilan dun sa ating mga nanonood sa ating pagbo-broadcast online worldwide sa pamamagitan ng YouTube at ng Facebook. Ito ang pangalan nito, Antonio Carrasco. Good morning, sabi niya. Sa lahat ng mga Pinoy, taga saan ho ba kayo? Antonio Carrasco. Nako, ito naman may sentimiento. Watching from Baclaran. Good morning, Philippines. Sabi niya si Balaan. Orvic Balaan 71. Ano yung ilan dun sa ating nanonood ho sa YouTube. Ayun. Ay, totoo ho yun. Si dating Mayor Zenny Mendoza, si Doktora Zenny Mendoza na dating alkalde, ang pumalit ho sa kanya si Mayor Natanawan. Magkapatid ho yan na dalawang Natanawan. Yung isa ho dyan, yung dating Vice Mayor, first name na nga nun, yung artistahin ang dating, brusko ang dating, yung bigote pa lang talagang makikita mo na siya ay galit sa mga palalo. Dating Vice Mayor Natanawan ng lalawigan ng Batangas, kapatid niya yung mayor ngayon. Kalimutan ko lang yung mga i-text nga ho ninyo. Mang Conrado Villanueva, na nanonood ngayon sa YouTube. Mega Balita Linggo. Akala ho ba ninyo'y magtatapos ang 2025 na ganun-ganun na lang? Nagkakamali ho kayo. Lalo na sa mga motorista. Nagkakamali ho kayo na sa pagtatapos ng taon, magkakaroon ng paggalaw. May paggalaw na pataas, may paggalaw na pababa. Dahil asahan na ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa huling linggo ng taong 2025. Ang huling linggo, ngayon na yun. Di sa araw ng Martes malamang ito. Sa pagtaya ng oil industry sources, posibleng walang paggalaw o bumaba ng 20 sentimos ang kada litro ng gasolina. Yan ho yung tinatawag na mabuting paggalaw. Pero posible namang maglaro ng 40 sentimo hanggang 60 sentimo ang taas presyo sa diesel at 30 sentimo hanggang 50 sentimo sa kada litro ng kerosene. Yun nga lang, yung hindi magandang galaw. Galawang nakakainis. Sa Lunes naman, malalaman ang pinal na oil price adjustment na pinatutupad tuwing araw ng Martes. Wala naman hong paltos Wala naman paltos yung ikangay sources mula sa oil industry. Yung sources ni Kuya Yuel, hindi naman pumaltoso yan. Yung binabanggit na posibleng maglaro sa 40 sentimo, pagka inanunsyo ng Martes, higit pa dun sa
ibinigay na pagtaya. Mega Balita Linggo. Samantala sa iba pang mga balita, tila nawalan na ng tiwala si Batangas 1st District Representative Leandro Libiste sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Dahil wala na silang quorum o kulang-kulang na sila ng miyembro. Ito ang naging reaksyon ng congressman sa panayam sa programang Special on Saturday o SOS program na may kinalaman sa pagbibitiw sa pwesto ni ICI Commissioner Rosana Fajardo. Para kay Libiste, may pag-asa pa aniya sa ibang ahensya kaysa ICI para makapagsiwalat ng anomalya sa flood control projects. Pero dapat rin aniyang matandaan at maintindihan ng taong bayan na marami pang proyekto ang DPWH bukod sa flood control ang mayroon ding katiwalian o korupsyon. Kaya niya ay kinakailangan mapag-usapan, mabusisit, sa publiko ang national budget sa susunod na taon para hindi na maulit ang matinding korupsyon noong nakaraang mga taon. Ang ICI. Kaya ako po ay medyo pessimistic na sa ICI dahil sa mga recent developments at lalong-lalo na wala na rin si ating hinahangaan na Commissioner Rogelio Singson. Kaya nga po ako ay lumipat na sa ibang mga ahensya kasi baka yun pa ang mas may pag-asa. Pero dapat malaman ng publiko, hindi lang po DPWH o flood control ang issue. Ang halos lahat ng ahensya ng gobyerno ay may mga allocable o insertion o incentive din. At sana lang maisiwalat lahat nito coinciding with the approval of the budget. Matindi rin ho itong batang Libiste ho na ito, mas matindi pa sa kanyang nanay. Ay kahit wala akong sinisino walang sinisino. Kahit nga yung kanyang nanay binonyag din niya na meron ding insertion. Libiste sa Batangas, Vico Soto sa Pasig. Yun lang dalawa na yun. Kung sino man yung mga nagpapakilala pa nakasama ron sa ikangay abang tawag nila, Mayors for Good Governance. Wala bang taga-review din kung sino ang pwedeng isama ron? Baka pagdating ng eleksyon, kung sino-sino na lang yung sumama ho ron at kakabit dun sa magandang reputasyon ng mayor ng lungsod ng Pasig. Hindi ko naman ho kilala personal yang si mayor pero nakita naman ho natin marami na hong mga tinanggihan na udyok ng korupsyon at udyok ng pera, udyok ng kakwartahan pero hindi ho nakalusot yan kay Mayor Vico Soto na hindi ko naman ho kilala yan. Mayor Vico Soto, may papayo ko lang ho sa inyo yung binuho ninyong grupo na kung tawagin ay Mayors for Good Governance, yung mga wag lang ninyong sabihin, kaibigan ko ito kaya sasama ko rin. Wag ho, baka makasira pa ho sa inyo kung sino-sino yung mga pumapasok ko dyan. Mega Balita Linggo. 2 minuto bago mag-ikapito ng umaga. Makatutulong sa disiplina sa Metro Manila ang bagong talagang General Manager ng MMDA na si former PNP Chief Nicolas Torre de Cerda. Yan ang paniwala ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin kasabay ng pag-welcome sa appointment ng dating Police General. Ayon kay Garbin na siyang Vice Chair ng House Committee on Dangerous Drugs, Justice at Constitutional Amendments, maring maidiin ni Torre ang pagdisiplina sa mga lansangan ng kamay nilaan maging sa mga enforcer. Inaasang magtatrabaho ang bagong GM ng MMDA o inaasang makakatrabaho. Siyempre, inaasahan talaga dahil chairman si Don Artes at Metro Manila Council President naman si San Juan City Mayor Francis Zamora. Yan ho ay subok na. Mapag-utusan lang at mabigyan lang ng mandato. Wala na ho tayong mapag-uusapan ho dyan. Ang kanyang pangalan
Ang kanyang pangalan ay Nicolas Torre III lang naman. Galit nga yan sa mga mambubuli eh. Kaya kayo mga mambubuli. Galit nga ako sa mambubuli yan eh. Ay, yan na ho ang kabuuan ng ating isang oras na balita at talakayan ngayong araw ng Linggo. Huling araw ng Linggo para sa taong 2025. Tatlong araw na lamang ho bago ang pagsalubong ng bagong taon. Sana'y salubungin natin ang taong 2025 o 2026 na buo ang ating mga daliri, na buo ang ating mga paningin. Sana ipatupad ng Philippine National Police ang batas, ano ha? At para ang gusto nating makita yung bang merong mapapanagot doon sa pagpapaputok ng baril na meron hong mga nasasaktan. Kahit wala hong nasasaktan, sana merong mga mahuli. Total naman kaliwat kanan na ngayon yung puwersa ho ng mga CCTV cameras na nakalagay ho sa iba't ibang mga lugar. Hindi lamang ho sa National Capital Region kundi sa iba pang mga lugar. Sana may mahuli na yung bang nagpapaputok ho ng baril. Sana i-activate ng ating mga kababayan yun pong mga CCTV cameras na naka-install na personal ho sa kanilang mga kabahayan. At kung meron ho tayong nalalaman, dahil alam naman natin kung ano ang putok ho ng baril at putok ng paputok ng firecracker, dun ho sa ating mga kababayan siguro tumulong ho tayo. Dahil hindi natin ho alam ang bala kung sino ho ang patutunguhan. To whom it may concern ho yan. Kaya kung meron ho kayong mga kapitbahay, otoridad man o mga sibilyan na magpapaputok ho ng baril, isumbong ho sa mga otoridad. Sana meron tayong mga ebidensyang maipakita para kahit papano meron naman ho tayong maitulong sa ating mga kababayan. Dahil malay ho ninyo, huwag naman ho sana pamilya na ninyo ang tamaan ng ligaw na bala. 2 minuto na ho makalipas ang kapito ng umaga. Antabayanan ang programang Maynila, ito ang Pilipinas ni Binibining Leth Narciso. 3 minutes after 7 in the morning.